Yung mga followers ni Duterte sa Netherlands, nagpapakatanga dahil sa kanya. Handa silang mapahamak. Kita yung ginagawa ni Harry Roque sa Netherlands. Nag-o-organize siya sa rally. Ayan o. Nag-o-organize siya ng rally. Hindi alam nung mga OFW dyan na pwede silang mapahamak. Oh. Ayan o. Ako po ay nagbibigay po guys sa lahat ng Oh, mga iilan lang tao dyan. Wala pang 50. Ginagamit nila yung mga OFW sa kagustuhan nila na mag-ingay. Wala naman silang magagawa dyan sa Netherlands para mapalaya si Tigong. Nag-iingay lang sila. Hindi sila nag-iisip kung ano yung feedback o pwedeng mangyari sa kanila pag ginuli sila ng pulis. Ito mga sakit na nasa lipunan at salot sa lipunan itong mga klaseng ganitong tao na mga DDS na supporter dyan sa Netherlands na mga DDS. Alam nyo ba mga DDS, pwede kayong kasuhan ng Pilipinas dahil puganti po yan si Harry Roque. Kung sinong kumukupkop sa kanya dyan sa Netherlands, pwede po kayong kasuhan. Lalo't ito ay may warrant of arrest. Puganti po yan. Oh, ipapahamak kayo ni Roque. Gusto nyo, na makulong or mawalan kayo ng trabaho para lang sa mga ito, mga kawatan, nagagawa-gawa ng kababalaghan sa Pilipinas, tapos gagamitin yung kanilang supporter para sila ay pagtakpan. Mali yun. Pag mali, tandaan, hindi yan nag-i-exist. Pag mali, may kaakibat na karma. Tapos ang galing-galing nitong magkwento ng ni Baklang Roque. Oh. Gawa ka na gawa ng kwento na sasabihin mong ang presidente natin napilayan dahil natalo. Ilan yung nakapasok? 5, 'di ba? Napilayan. Paano napilayan? Nakaupo pa rin ang presidente. Oh. At isa pa, Harry Roque, ang kaso mo hindi naman gawa-gawa. Ikaw mismo ang gumawa ng kababalaghan, ikaw ang gumawa ng masama sa Pilipinas, na connected ka sa Pogo, tapos isisisi mo sa iba yung kasalanan mo. Ang ginagawa ng presidente, linisin ang mga kawatan sa Pilipinas, kagaya ng sayo. Alangan naman pabayaan niya, ikawatan ka.